ang ating praise and worship. Thank you, Lord, sa napakagandang weather. Amen po ba? Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Malakas na palakpak para kay Jesus. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Let us shout, Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. So, I just want to remind each one of... Amen. Praise God. So, hallelujah. So, this is the time, I believe every one of us came here to be blessed. But, this is the time na tayo naman ang makakapag-bless sa Panginoon through our praise and worship. Amen po ba? Hallelujah. So, basahin ko lang po sa mga awit 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pasulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. So I believe every one of us here, meron tayong mga silent prayers, silent battles. But today, si Lord papalakasin niya tayo. Amen. Sabi sa kanyang salita, siya ang magbibigay kalakasan sa atin. Amen. Awitan natin ang Panginoon ng may galak at may saya sa ating mga puso. Hallelujah! Thank you, Jesus! We praise you, Lord! Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw,
nagmamahal sa amin ng katulad mo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinala. Di ko kayang isipin, di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok tayo nararanasan, si Lord lang ating panghawakan at lalapitan. Kung may pagsubok man o kagibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isin, di ko kayang sukatin. Yes, Lord, Kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. ang pag-ibig mo, Oh, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Thank you, Jesus. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Hallelujah! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Yes, Lord. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, oh God. Salamat, salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord.
Walang ibang nagmahal sa amin, Lord, ng katulad ng sayo. Hallelujah. Sa mga oras na to, Lord, hayaan mo pong alalahanin namin, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat. Hindi ka nagkulang, Panginoon. There are times, Panginoon, na hindi kami tapat. Nagkukulang kami. Pero Lord, andyan ka pa rin, Panginoon. As we sing this song, Panginoon, we offer to you our hearts, our minds. We surrender everything to you, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tanggapin mo po ang aming awit ng pagsamba, Lord God. Deserve mo, Panginoon. Lahat ng aming lakas, lahat ng aming oras, Ikaw ay mabuti at tapat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Awitin po natin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatandaan. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan.
kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laking laan. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon man. Kahit kailan di ka nagkukulang. Biyaya mo sa akin laking laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon man. Inibig mo ako noon man. Inibig mo ako noon man. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan,
minsan pagawin nating awit ng panalangin. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sulang biyaya. O Diyos ng pag-ibig, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sulang biyaya mo. Salamat sa sulang biyaya mo. Salamat sa sulang biyaya mo. Salamat sa iyong pag-ibig. Walang ibang nagmahal sa amin na katulad mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay mabuti. You deserve all the glory and praises, Panginoon. Salamat sa napakalawak mong pag-ibig. Salamat sa napakalawak mong pag-unawa, Panginoon. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. There's no greater than yours, Panginoon. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas sa mga oras na ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, na umabot po sa inyo ang aming papuri. Pasasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy namin tinataas, Lord God, ang aming gawain, ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, Ikaw ang pag-asa namin, Panginoon. We are secured sa aming mga buhay, Panginoon, dahil nandiyan. Hayaan mo po na ibalik namin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my light. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness.
You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. I believe in you. I believe in you. Believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. I believe in you. I believe in you. Believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. I believe in you. I believe in you. Moment with God. It is encounter with God. In the Old Testament, only few people, selected people, encounter with God. Ilan lamang. But in the New Testament, and we are in the God's grace, all of those who are willing to experience the presence of God, hunger for His presence, will gonna encounter Him next week. February 20 to 22. I encourage you, please, umattend po kayo. Kung may magbo-book off po kayo, ito na yung time na dito kayo mag-book off. Because this is more than money, more than anything that you never experienced before, it will gonna transform your better life. May mga bagay kayong ginagawa, hindi nyo mabitaw-bitawan. May mga experience kayong paulit-ulit yung nararanasan, and you're thinking, walking, that nangangapa ka, hindi mo ka na sa pupunta. Now, it's about time to experience and get right with God, to get direction with Him. So, sa Kanya lang tayo. I encourage you, umattend po kayo. Kailan nyo? February 20 to 22.
So, yung pong 20, 6 p.m. sharp, you should be here. Sa February 21, Saturday po yon, whole day po yon, whole day. February 21, 9 a.m. hanggang gabi na po yon. Pastor, may mga anak po ako, iwan niyo po ang bata dito at bahala na po si Paring Arcia mag-alaga doon. February 21. And Sunday, February 22, after the Sunday service, 4 or 4:30 to be exact, mag-i-start uli po tayo doon. Yung pagkatapos nun, meron pong graduation pagkatapos po. Of course, may valedictorian, may salutatorian. Yan. Of course, please come and join us in this MGR. It will truly transform your very life. Sinasabi ko po sa inyo, ito yung right moment, na kayo ay mag-off. This is worth investment spiritually para po sa buhay ng bawat isa. And all the life group leaders, please let me know kung sino ang mga attend. I need the numbers, I need the names. Please ibigay niyo po sa akin within this week. Lahat po ng attend doon. And of course, another thing is, sa ating Hearts Day, Couples Night. Ayan. Invite more couples. Please invite more couples because this is free. Invite more. Dito po tayo doon. Of course, may kasalan po tayo gagawin dito. Talagang literal na kasalan. Meron po dito ang renewal of vow. At meron po tayong Couples Night. When was the last time that you danced with your partner? Kailan kayo huling sumayaw ng sweet ng iyong asawa? Pastor, 10 years ago, tigil. Ngayon, sumayaw tayo. Next Saturday, eksakto po 5 p.m., nandito po tayo, sama-sama po tayo. Sabi ko nga, ito free. Pastor, ano pong aking susuotin damit? Wear your best dress. Wear your best dress. At pagkatapos ng couples night, sinisigurado ko sa inyo, malamang, baka yung mga hotel diyan ay maraming mag-fully book. Ayan. To God be the glory. Okay, praise the Lord. Of course, I would like to welcome, may bisita po tayo ngayon, si Brother Dennis Tariela. Yan po si Brother Dennis. Welcome, Brad. Dati po kababayan. Ayan. Okay, salamat po sa nag-invite. Salamat sa iyo, Paring RC, sa pagdadala kay Brother Dennis dito sa lugar nito. So, meron pa po first timer? Meron pa po ba dito? Wala, okay. So, today is the continuation of our topic, the Spirit of Love. Remember, hindi ka iibig kung hindi ka makakaibig kung hindi ka inibig ng Diyos. Because it is the Spirit of God, love being filled and put by the Holy Spirit in our hearts to love other people. Minamahal natin kahit hindi ka mahal-mahal. Pinapatawad natin yung nagkakasala sa atin. Binabalikan natin ng mabuting bagay, hindi masama. Ginagantihan ng mabuti ang ipinapakita natin sa maraming tao because of the Spirit of love. And today, I would like to share to you about the believer's love. Believer's labor of love. Ano ba yung ibig sabihin ng pag narinig po natin yung labor of love? Of course, narinig po ito, pamilyar po sa bawat isa, salitang believe ang labor of love. The best example, biblical example, is no other than Jesus Christ Himself. He offered His own life, His own blood, His own breath for you to have breath, for you to have life. He was bled, pierced, yet when He was on the cross, He said, Lord, forgive them. Father, forgive them. They didn't know what they were doing. He was being mocked and ridiculed. Yet, He said to those people, and those people that heard His word, today you will be with me in paradise. So God gave His best for you to experience best. God gave His life for you to have life. He gave His all in all for us to have life. Hindi lang po ngayon, pati sa darating na bukas. And another example, many biblical examples like Mary Bethany that He gave even yung the best perfume inaalay niya. At marami doon in the book of 1 Corinthians, in the place of what you call
Macedonian people give their best even though they had nothing. That's what you call labors of love. Pastor, nasa Biblia po ba ang labor of love? Yes, it is. It is well written in the Bible because si Jesus mismo, ipinakita niya ito. So yesterday, salamat po sa lahat po ng tumulong dito. Nag-clean up, nag-ayos po ng likod, harap and everything. Kung mapapasin niyo po sa labas a few days ago, di po ba napakapagi sa labas? Dito po, so foggy din po kahapon. Napakalamig po dito talaga. Napaka-foggy. Kaya salamat po sa mga young people na natuturuan po sila kung paano mag-install ang mga tiles natin, maglinis and everything. Salamat po sa kanila. Talaga lang po dito, nagtatrabaho sila. Grabe. Napaka-foggy. Yan. Ginagawa po nila ito because mahal nila si Jesus. Ganun po ang pagmamahal ng bawat isa. Despite, ang iba nga doon may date pa eh. Iwanan ko muna ang date ko, tutulong ako dito. Ayan. Meron nga doon, dapat pupunta ng museo, hindi na tumuloy, dito na lang siya nagpunta. Diba? At marami po talaga dito, ang daming, at salamat po sa prayers, sa strength, salamat po sa binibigay niyo po sa amin. So, and the question is, what is your labor of love for God? Ano ba talaga? So what would you willing to do for the person that you love most? What would you willing to do to the person that you love most? Anong gagawin mo doon sa mga taong minamahal mo? Yan. And of course, if serving them required time, effort, money, or personal sacrifice, so would you expect a response or rewards from them? Mostly politicians right now, they would not give something without any return. Hindi sila mamimigay na mamumudmud ng pera ng walang kapalit na anuman. Majority, 99.99% ginagawa po ito ng mga politicians. So for us, we is a man of God. So what would you do na mapangiti mo ang iyong partner, asawa, pamilya, anak, kapitbahay? Bakit mo ito ginagawa? Because, and a lot of people are looking for a response, a clap, or a reward. So to love others through our service or any other means without the expectation of response or reward is defined as the labor of love or what we call unconditional love. Tumulong ka, hindi ka nahingi ng kapalit. Tumulong ka, hindi ka nahingi ng palakpak. Tumulong ka, hindi ka mambabaoy, o kung hindi dahil sa akin, hindi ka mapapasok sa trabaho yan. O kung hindi dahil sa akin, hindi mo makikilala yung mga connection na yan. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa akin, hindi magagawa yan. So those people are helping because they would like to have something in return. But what we call labor of love, the unconditional love, you are expecting nothing from them. It's all full of labor of love. So believers' labor of love, we are all should manifest in our lives automatically the labor of love in our life. Dapat po ito ay automatic na lumalabas po sa ating buhay. Open your Bible please. In the book of Hebrews chapter 6 verse 10. It says, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love." O yan, nakita nyo na. Nasa Biblia ba ang labor of love? Yes. Sabi dito, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that you have ministered to the saints and do ministers."
May the Lord be the one to bless His words. Tayo sa madaling pumikit tayo mananalangin. Truly, Lord God, you are the one that you love us first. You change us and rescue us. From glory to glory, you mold us. Thank you for that love, the unconditional love. Lord, continue to teach us to be more like you, that we will gonna serve without anything na hihingin kaming kapalit. Kami maglilingkod sapagkat mahal ka namin, O Diyos. Salamat po. To God be the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Palapag po natin Jesus. So the Bible is so clear. Sabi dito, for God is not unrighteous to forget your work. Ang Diyos po pala ay hindi nakakalimot sa ginawa mo para sa Kanya. Maliwanag po sa sikat ng araw. Hindi man nakita ni pastor, hindi ka man nabati, hindi ka man nakamayan, naglingkod ka, gumawa ka, nang wala mga frontline leaders dito, hindi ka nahingi ng ibang return, pero ginawa mo sa likod ng camera, pinapalakpan ka ng Diyos. Ang Panginoon ay ganyan, hindi po siya nakakalimot sa mga taong nagbibigay ng the best para sa Kanya. Especially, sabi to, which you have showed toward His name, and you minister to the saints and do minister. What is all about then? Ang pagtulong mo sa ibang tao ay ginawa mo sa Diyos. Ang pagtulong mo sa nangangailangan ay ginawa mo sa Panginoon. Hindi yung pag may tinulungan ka, nalalabis, dadating ang panahon at oras sa mga pag ikaw'y nakailangan, tinulungan din naman kita. Bakit ngayon hindi mo ko tulungan? Nahingi lang naman ako sa iyo isang pabor. O, parehas naman tayong kapwa Pilipino, pwede ba pagbigyan mo ko? Minsan lamang naman ito. May mga tao na nagkakaroon na tinatawag ng crab mentality. Instead of helping, hinihila po papaba. But ang Diyos natin dito, and He says, God will not forget your work. God will not forget or overlook even our love for Him. God will never forget or overlook even our love for Him. So ganun po ang ating Panginoon na siya po ay hindi kailanman nakakalimot o na-overlook ang pag-ibig na yon para sa Kanya. Ang best example sa sinabi ko po sa inyo kanina dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Si John 3:16 sinabi doon na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay po ng Ama ang Kanyang anak. He demonstrated it in the cross of Calvary. He demonstrated His love despite of those people that He healed before. Imagine while He was in the cross of Calvary. He didn't say, nasaan na yung mga pinagaling ko. He didn't say, nasaan na yung mga pinalaya ko sa demonyo. He didn't say, nasaan na yung mga pinagaling kong mga kitongin. Nasaan na yung mga pinalaya ko. He didn't say about it. Bakit ni Isa, nasaan na sa loob ng 3.5 years, where are my disciples? Why only one left? Where are the 11? He didn't say about it. He is not looking for them. Because si Jesus ay nagtatrabaho para hindi sa tao, kundi para sa kuluguran ng Ama. He demonstrated it by His love. And the Father, hindi na-overlook ng Father yun eh. Kita niya ang ginawa ng Kanyang anak. Kita niya. Sabi ng Romans 5:8, but God demonstrated His own love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. Christ died for us while we were yet sinners. We are the ones that's supposed to be hung. We are the ones supposed to be flogged. We are the ones supposed to be thrown into hell. Because who are we? It is only by the blood of Jesus Christ that made us righteous in His sight. It is only through the redemption of our sins by His blood
God redeemed us. So God loves every inch, every pound of your life. God loves us very deeply, and the love that has been proven, Christ's death on the cross. But what about our love for God? Kung minahal niya tayo, but what about our love for Him? Mahal ba talaga natin ang Diyos? So it is important that we love God. I think about sa isang conversation, minsan sa buhay ni Peter, 3 times that he denied Jesus Christ. And 3 times, he was asked again by Jesus Christ as well. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. I do love you. Feed my flocks. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Peter, do you love me? Lord, you know how much I love you. There's so much guilt. There's so much shame. What I did before, Lord, I love you. While Jesus was on the cross, Peter is hiding on the house, thinking he will be the next one to be crucified. There's so much guilt in his life, in his heart. He feels so sorry. But when he met Jesus, and God asked him, Peter, do you love me? And Jesus responded, feed my flocks, feed my sheep. Jesus did said, 3 taon tayong magkatabi. Bakit mo ko iniwan? 3 taon tayo na naglalakbay. Pati ikaw nagpalaya, pati ikaw nagpagaling sa kapangyarihan ko at sa pangalan ko. Pero bakit mo ko iniwan? 20 taon na tayo, 30 taon na tayo magkasama, pero bakit mo ko iniwan sa ere? No. Jesus said, feed my flocks. Because God knows, sa heart ni Peter, there's so much remorse. Grabe ang pag-repent ni Peter. Feed my flocks. Because sagad na, basag na si Peter during that time. Sobrang basag na siya. Kaya sabi niya, feed my flocks. Pagdating kay Peter, wow. Despite of my nothingness, despite I am flawed, despite I am denied him 3 times, you still trust me. What a God whom I am serving. Despite ang pagkukulang ko, pinagkatiwalaan mo pa rin ako. Despite yung mga kasalanan nyo, kasalanan natin na andito kahit minamahal kayo, pinagtatiwalaan pa rin kayo. Ang sabi ng Panginoon, feed my flocks. So God is looking for something in return on what He did. Grabe yung pagmamahal na yon. So Jesus commands him to get busy doing the work that Christ had called him to do. Hindi po niya sinisi si Peter. No. Sa kanyang pagkakamali, kasalanan, karumihan, hindi niya po binilay na siya dahil kita niya na basag na po siya. That's why he challenged him. And Peter got the message. He got the message. Despite of who I am, you still trust me? Pag ba kayo mayroong sekretary o sino man na lumaspag ng pera, kukunin mo ba uli siya? Dahil may issue na siya sa pera? No. Di ba? Pero si Jesus hindi. Si Jesus ipinagkanulo na nga sa harapan ng maraming tao publicly when He said, feed my flocks, it means yung pag-ibig ni Jesus unconditional. Grabe ang ating Diyos. We can say that we love God if we don't love His people. We can say that we are serving God if we're not serving His people. So if you are a leader, you should love people. Whoever they are, whatever their past, their language, their upbringing, ano man ang nakaraan nila, mahalin natin sila dahil tayo kinawaan lamang din tayo ng Diyos. Our labor of love is to minister to God's saints. That's
how we show our love for God by loving and caring His people. Yung sinasabi mong naglilingkod ka, magmahal ka sa tao. Na wala kang pinipili, wala kang kinakagalitan. Hindi ka napipili ng taong kakausapin mo. Hindi mo siya iniiwasan pag lumalapit sa iyo. Pag lumalapit sa iyo, lalo mo siyang kakamay at iahag mo na lamang. God will never forget or overlook the service we have given. The service we have given. Sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance that we should walk in them. Ephesians chapter 2 verse 10. So it means the service we have given to the Lord, hindi niya kailanman to nalilimutan. Never. Ginawa mo na hindi ko kita, na hindi kita ng pastor. Kita ng Diyos yan. Hindi kailanman nalilimutan ng Diyos yan. So when a person is born again by the Holy Spirit, the Lord declares for them for the purpose of serving Him. We are a new creation in Christ. We are His workmanship, created to do good works, which God preferred. You are changed to do good works. You are changed not to sit idly or do nothing and just waiting for your time to be raptured. Hindi ka iniligtas para pampuno na lang ng langit. Iniligtas ka para dito pa lang may gawin ka na. So the word of works is an interesting word. It is a part of foundations which we get the word. Ito mo nagkakaroon ka ng energy. At salvation, God places energy in us for the purpose of doing His will. The word speaks about our business or employment as a part of the body of Christ. The word that we do use the ministry. God places His energy within us for the purpose of ministry. The reason why God keep you healthy, keep you blessed, the reason why God promoted you is for God's glory alone, for the ministry. That is not just for your own family. Yes, it will help them, but it's not that. It is not your real purpose. Your career is no other than the ministry of God. Every believer should search for ways that can glorify God through the faithful service. Pastor, ano po ba magagawa ko? Saan po ba makakatulong? Ano po? Wow! Church, we should search kung saan tayo part mag-fit, makakatulong lalo na sa iglesia ng ating Panginoon. Sabi ng Colossians 3:17, whatever you do in words or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So ginagawa mo ito in the name of Jesus, not in the name of JA1 Church, not in the name of the pastor, but in the name of the Lord Jesus Christ. Serve the name of Jesus Christ, the name above every name, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Whatever ito sabi dito ng Biblia, whatever, anuman ang ginagawa mo, nasa likod ka man ng camera, nasa harap ka man, musicians ka man, nasa tech ka man, nag-aasya ka man, naandun ka man sa kitchen, naandun, nagtuturo ka ng mga bata. Just imagine all of those kids, teachers, they are so eager to be in this sanctuary. But why they are doing it? Naandun sila sa kabilang kwarto. At tinuturuan niya ng mga bata. Just imagine lahat sila gusto mapunta dito. Think about it. It's not an easy task. But they do it because they love God. They do it, they love God. Tinuturuan nila yung magiging leader, pastor ng community, mga susunod na henerasyon. Ganun sila kahalaga. That's why parents, bless all the kids' anointed teachers. I told you, i-bless niyo po ninyo ang lahat ng ating mga teachers na nandun. Because they are preparing your kids, my kids, our kids, at magiging anak mo pa na nag-aalaga para susunod na henerasyon. Don't ever overlook them. Huwag mo sasabihin, mas mahalaga si pastor. No.
Lahat tayo may ginagawa sa kanyang iglesia. Kapag hindi mo ito ginawa, hindi ka karapat-dapat. They are doing it because this is the way that they are called. That's why, church, please bless them. Bigyan niyo mo lang kahit isang card. Ito, pambili man lamang ng kape. Di ba? Ito, pambili man lamang ng McDo. Don't overlook them. Iba ang pagiging teacher at bata ang tinuturuan nila. Sila yung susunod na leaders ng church natin. Amen. Palakpan po natin mga teachers na nandun. 1 Corinthians 16:15, you know that the household of Stephanas were first converts in the Achaia, and they have devoted themselves to the service of the Lord. Look at the word household. You know that the household of Stephanas, it means his mom, his dad, their children, lahat sila naglilingkod sa Diyos. Hindi lang po yung tatay, hindi lang po yung nanay, lahat sila ay naglilingkod sa Diyos. Sabi dito, household, may ginagawa. Grabe. A real leader, a real father, teach their children to serve the Lord in the ministry. We should know that it was not just tanda po, hindi lang si Stephanus who got involved. His entire family. Paul refers to the household of Stephanos. Lahat po sila naglilingkod. Grabe. Imagine mo. Lahat sila at marami natin po dito ang aming mga anak-anak ay naglilingkod na rin. So time will come, ganun din po kayo at kayo ay susunod na. Amen? Palapang po natin si Jesus. God loves servants and He has promised to reward them. Jesus said, the greatest among you will be your servant. What kind of servants? Diligent and developed and even dedicated servants. This is the servants na ginagawa mo ito because you know, gusto mong mapangiti ang ating Panginoong Jesus. Because the Bible is so clear, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delight yourselves. Pangitin mo ang Diyos. Sabi ng Biblia, subukan mo pangitin ng Diyos. Kapag hindi pinalakpakan. Noong ang ating mga anak ay babago-bago pa nalakad, tuwa ka, pinapalakpakan mo. How much more? Pag napangiti mo si Jesus, papalakpak siya para sa iyo. Pasahin mo ang ating Panginoon. Church, let the office seek the man and not the man in the office. Title is nothing kung hindi mo ginagawa ang calling mo. Pastor ka man, musician ka man, whatever calling, yung office mo, yung gift, yung talent, everything is nothing kung hindi mo ito ginagawa na may pag-ibig. It's nothing. Whatever gift or anointing na binigay sa iyo, hindi mo ito ginagawa na may pag-ibig. No matter how clever, intelligent, good-looking man, sino man yon. If you're not doing it with love, and you're not doing it with love, you're nothing. Gawin po natin ito na may pag-ibig. Papagod ka lamang. Pero pag may pag-ibig, hindi ka mapapagod. Tandaan niyo po yun. Yes, physically, itutulog mo, wala na yan eh. Pero yung joy, yung mapangiti mo. Alam niyo ba kahapon, yung upuan niyo, may nagbabacuum niyan. Alam niyo ba? Uupo kayo, you are properly dressed. No one think about it. Hindi may naglilinis ng upuan niyo. Ayaw magabukan ng inyong magagandang mga damit. Pero may nagpapacuum yan. Anong pakiramdam ko? Ako nagbacuum yan. Uy, inapan niyo ayaw ba? Think about it. Diba? Mga taong gumagawa sa likod ng camera. Pero ang Diyos ang kanilang pinapupurihan doon. God will never forget or overlook the sacrifice we have made. The sacrifices we have made. We are here in the church. Ano bang mapapakinabangan ko? Ano bang mapapala ko? Instead, ano bang magagawa ko?
So, hindi na-overlook po ni Jesus yan, yung mga sacrifices po natin. Malimutan ko man, hindi ko man maalala. Pero ang Diyos, hindi po niya nalilimutan yun eh. Yung sakripisyo niyo. Yung pagmamahal niyo sa ministry. Yung time mong ibinigay dito. Yung oras, panahon na naandito ka. Na nakikita mo na, ay Lord, next time, ako naman din. So, hindi kailanman nalilimutan ng Diyos ang mga sacrifices mo. Because the first ability God is looking for is our availability as well. Hinahanap ng Diyos. At alam ko naman, available kayo sa maraming bagay. Pero, ang tanong, did you prioritize Him? Pinaprioritize mo ba siya? So, God is looking for dedicated people that will say, kagaya ni Isaiah, Lord, here I am. Use me. Send me. Lord, nandito po ako. Gamitin mo po ako. Or to put in words of Christ that I have counted the cost and ready to make sacrifices. Lord, I am more than willing. I am crucified, nevertheless I live, yet not I, but Christ living in me. And the life which I now live is the life which God, Jesus Christ, gave it to me. Nabubuhay lamang ako sa Kanya at para sa Kanya lamang. God is looking for your availability. And Jesus will never forget or overlook those who paid the price in order to serve Him. And even the 12 disciples, all those martyrs, they're to preach the gospel. And right now, ini-enjoy po natin ito ngayon. God will never ever forget them. Meron pong istorya. Mag-asawa sila sa Africa. Na sila po talagang dedicated, tumanda na po sila sa Africa doing missionary kind of works. And then when they retired, because physically, hindi na gano'n sila kalakas. When they retired, sumakay po sila sa barko. Pag sila sa barko, they're hoping, pagbalik nila ng Amerika, oh, welcome home. At last. But while they're on the ship, they didn't know one of those passengers is no other than Teddy Roosevelt, former President of the United States of America. Naghunting po siya sa Africa. Naghunting. Pagdating po ng barkong yon, paglapag pa lamang, pinalakpakan na ng tao, at nagsisigawan sila pagdating niya ni Teddy Roosevelt. Pero itong mag-asawa, ang sabi ng mga lalaki, bakit may isang man? Walang sumulubong sa atin. Walang pumalakpak sa atin. At sasabihin nila, welcome home. Tumanda na tayo. Wala tayong pensyon. Ibinuhos ang oras, panahon para sa mga African makakilala sa kay Kristo. Sabi ng lalaki. Sabi ng babae, we're not at home. Our home is in heaven. Ang palakpak ay nandun, hindi dito. Church, their time and whole effort ibinigay nila para sa ministry. Para mapangiti nila ang ating Panginoon. Did you remember, there was once a missionary in Sulu, in Mindanao. Pinugutan ng ulo ng mga terorista. Did you remember that day? Think about it. Dinadala nilang gospel even if it cost their lives. Even if it cost their lives. Grabe ang paglilingkod nila. Because it is the spirit of love planted in the hearts of believers to do the labor of love. Because the Holy Spirit is on fire in their hearts, that's why they're always willing to serve despite of the odds, the task, despite of everything that they know might come. Naglilingkod sila. Yes, hindi madali. Pero naging madali dahil may kasama pag-ibig. Kapag tulong-tulong, napakadaling ayusin. Dahil may pag-ibig. Yung pag-ibig na yun ay walang ibang naglagay, kundi ang ating Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, so, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is useless.
In other words, your labor is not in vain. Wala kang ginagawa doon sa ministry na kailanman hindi nyo na-overlook. Kita ng Diyos yan. Kita lahat. Yung pag-aayos ng upuan, paglilinis ng kitchen, pag-aayos ng mga sahig, pagbabakim, kita ng Diyos yan lahat. Your labor is not in vain. 2 Chronicles 15:7, the last slide, it says, "But as for you, be strong and courageous, for your work will be rewarded." Rewarded. O ano? Yes, ang ginawa mo unconditional, hindi ka nahanap ng return. Pero matitiis ka ba ng Diyos na hindi ka pagpalain? Matitiis ka ba ng Diyos na hindi ka i-bless? Hindi. For God is not unrighteous that He will not forget your labor of love. Sabi ng Bible. It means hindi ka, kasi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ganun siya katindi sa iyo. Yung ginawa mo, maliit man o malaki, sa ministry, sa kingdom ni Lord, hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Dahil kailanman ang Diyos po hindi nagkulang sa inyo. Kailanman, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Never ever think that God pinabayaan ka. Yes, sometimes we should undergo different kind of trials para makita mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Because when you have enough, hindi mo ma-realize sa kanyang kabutihan. Pero pag ikay wala, doon mo nakikita, tapat pala siya. Because ang Diyos, kahit kailanman, hindi po siya nagkukulang. Sabi natin awitin kanina, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Ibig mo sa akin paman. Church, ganun ang Diyos sa buhay po natin. Kailanman, hindi po siya nagkulang. Kailanman. Ang pag-ibig niya ay hanggang langit, hindi po lang hanggang lupa. Ang pag-ibig niya ay hindi lang hanggang cross. Ang pag-ibig niya ay dinala niya sa Ama. Dinala niya sa Ama. At hanggang ngayon, nag-i-intercede siya sa iyo at sa akin. Because Jesus doesn't want everything to become nothing or useless. God wants everything to be all well with you. That's why He is interceding for us. Because kahit kailan, hindi siya nagkukulang. Because indeed, He is so faithful. He is so faithful. Yes, He shed and He bled. Yet He says, Lord, forgive them. Forgive them because they didn't know nothing. Yes, He was mocked and ridiculed. Yet He says, today you will be with me in paradise. Yes, God gave us the assurance, I will never leave you nor forsaken you. But before I leave, I will gonna send someone that will gonna help you. The encourager, the comforter, it's the Holy Spirit. Because God doesn't want you. What Jesus did ay mabaliwala lang. They need the power of the Holy Spirit for us to be reminded what Jesus did in the cross of Calvary. Because indeed, He is a faithful God. Shall we arise? Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba,
laging naraan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Ibig mo ang puno. Just the people of God, kahit kailan. Kahit kailan, Jesus, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin Jesus. Jesus. For the very last time, people of God, kahit kailan. Jesus. Jesus loves you so much. Iniwan ka man ng iyong mahal sa buhay. Dumaan ka man sa pagyo ng problema, unos na sa tingin mo ay walang katapusan. You experience a lot of failures and lows in your life. Yet still God said, "Here am I." Mahal na mahal kita, anak. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Mararanasan mo siya higit pa sa inaasahan mo. Sobrang mahal ka ng ating Diyos na buhay. He didn't want you to fail. He wants you to succeed. He wants you to become overcomer, not become a victim. He wants you to conquer, not to become a victim. This is who God is. Because Jesus indeed loves you so much. Experience the love of Jesus right now, and He is touching you. Because the Spirit of the living God is here. He is touching you right now. Niyayakap ka niya ngayon ng kanyang pagmamahal. He wants you to get well in all your doings. And God will gonna strengthen you by the power of the Holy Spirit. He didn't want you to fail. But the moment today that you will gonna trust your lives to Jesus, everything will gonna go well. And you will succeed. Just abide, surrender your will. Magtiwala ka, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandiyan. Be with me in this prayer. Sumabay kayo sa maliting panalangin. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus. Sa iyong pag-ibig na gayon na lamang. Minahal mo ako kahit ako'y hindi karapat-dapat. Sa oras to po, Panginoon, sinusuko ko ang buhay ko. Tanging sa iyong kamay ko lamang, sa kamay mo lamang, inaalay ang buong buhay ko. Patawad po, Jesus, sa lahat kong kasalanan. Starting today, Lord, pangunahan mo po ko. Have your way in my life and use me as your servant. You are my Lord and you are my Savior. And starting today, I will gonna continue to praise you and worship you in spirit and in truth. Starting today, paparangalan kita, Jesus. Higit sa lahat ng bagay, ikaw lamang aking Diyos. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang.
so much, Lord, for giving your Son to love us and rescue us and redeem us. Salamat po, Panginoon. Continue to strengthen us by your Holy Spirit to walk righteously and with the full of holiness, because we cannot do it without your help, God. Help us, Holy Spirit, to do your will. Lumakad ang iyong mga anak sa oras ito, taglay ang biyaya ng pagmamahal mo. Ikaw, Jesus, sa makikita, maglilingkod kami para sa iyo. Na habang kami may lakas, habang kami may hininga, ikaw lamang, O Diyos, ang aming paglilingkuran. Ito po, Panginoon, sa amot dalangin namin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, natin magsabi na, Amen. Ano po? Praise the Lord. Napakaganda pong mensahe po ang narinig po natin ngayong oras na to. Ngayon po ay dadako po tayo sa second part ng ating pong service, ang ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Ito lang po, saktong-sakto po yung team ni Pastor, no? Simpleng-simple lang po yung nakuha ko. John 14:15. If you love me, you will obey what my command. Di ba po? Madali pong sumunod kapag po mahal po natin eh. At ito po yung nagli-lead sa atin na yung pagmamahal mo, yun na nagli-lead sa'yo para mag-obey ka. Di ba po? Amen po ba? Hindi po kasi madaling mag-obey kapag hindi mo mahal. Di ba po? Pag mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung kapwa mo, madali pong magbigay. Pero pagka hindi mo mahal, hindi ka magbibigay. Parang magiging selfish ka. Parang bahala na kayo. Total, marami naman nang bibigay, hindi na ako magbibigay. Total, marami nang gumagawa, bahala na kayo. Pero sa isa pong redeemed people ng Panginoon, ang Lord po, binigay niya po sa atin ang kaisa-isang anak niya po, katulad po ng sinabi, no? John 3:16, isang pinaka-treasure ng heaven. Hindi po naging maramot ang Lord na ibigay po ang kaisa-isang anak niya para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa isa pong Kristiyanong malalim po yun, tumatagas sa iyong puso, yung pagmamahal na yun ng Lord. Hindi pwedeng wala ka pong gagawin. Hindi pwedeng hindi ka maglilingkod. Hindi pwedeng hindi ka magbabalik ng pasasalamat. Hindi pwedeng hindi mo gagawin yung tama sa harapan ng Lord. Kasi po, alam mo kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Amen po ba? At sa gawain pong ito ng pagkakaloob, madalas po sinasabi, paano ba ako susunod? Diba po? Simple lang po meron po sinabi, ibigay po natin with cheerful, diba? Marami po nagbibigay pero hindi cheerful. Kasi sabihin, ito na lang, maraming mga salitang nasasabi na hindi maganda. Pero marami naman din pong cheerful, pero hanggang cheerful lang. Totoo po ba? Sa atin po, marami pong pangangailangan ng ating pong church. Nakikita po natin, may mga Nehemiah project po tayo. Meron po tayong mga mission para po marami pa po ang makakilala sa Panginoon. Kumakatok po sa ating puso ang Holy Spirit na magawa po nating sumunod at mag-obey dahil sa pagmamahal po natin sa Lord. Huwag po nating maging kabigatan po, lalo na po yung gawain ng pagbibigay. Kasi po madalas, dito daw po nasusubok ang pagiging Kristiyano pagka pera na po. Mahirap pagka usaping pera. Pero po sa harapan ng Panginoon, lagi po natin titingnan, hindi ko gagawin ito para sa tao, hindi ko gagawin ito para sa kung kanino. Maglilingkod ka kasi mahal mo ang Lord, magbibigay ka dahil mahal mo ang Lord. Mahal mo at yun po ay ginagamit para po marami pa pong tulad mo dati na wala pong saysayang buhay ay magkaroon po ng pagkakilala sa Panginoon. Kaya po, tandaan po natin ang bawat sentimo na binibigay po natin sa gawain ng Panginoon na hindi po nawawala ng kabuluhan. Nawa po ay makita po sa atin ng Diyos yung pagmamahal po natin sa anumang aspeto na ipinagkakatiwala po sa atin ng Lord. Kasi good steward dapat ang Kristiyanong nakakilala ng malalim sa Panginoon. Okay po, let's pray po.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We bless you ni Father God sa oras po nung to, patuloy po namin inilalapit at inududulog sa iyo, Panginoon, ang aming mga handog, Panginoon. Nawa, Panginoon, tanggapin niyo po ito, Panginoon, tandaan ng aming pagmamahal at patuloy, Lord, na pagsunod sa iyong mabuting kalooban, O God. Lord, gamitin mo ang mga sentimong ito, Panginoon, ang mga perang nalilikom, Panginoon, para sa iyong expansion, Panginoon. Lord, bless each and every one of us, Panginoon. Pagpalain mo higit, liglig at umaapaw at makita mo, Lord, ang katotohanan na sinasabi ng iyong mga anak. Mahal ka nila, Panginoon. Mahal namin kayo, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod ang mga handog na ito, Panginoon. Tulungan na turuan mo ang bawat isa sumunod ng merong cheerful heart, Panginoon, sa puso, Panginoon. Patuloy, Lord, na kagalakan na lagi kang mabigyan ng lugod sa aming mga buhay. Lord, we entrust everything to you, Panginoon. Into your hands, kinitiwala po namin ang lahat, Panginoon. Ang lahat po ng mga kailangan pong ma-accomplish sa church na ito, Panginoon. Ang bawat tao, Panginoon, ay na may talent, Panginoon, time, and treasure, Panginoon, ay patuloy na maibigay sa iyo, Panginoon, na may kagalakan at may pagbuong pagmamahal, O God. We thank you, Lord, and we entrust everything into your hands. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. For our announcement po, nabanggit na po ni Reb ilang beses kanina, yung February 14 po ay ating couples nights. Per LG po, hinihingi na yung mga names nung a-attend. So, pasabi na lang po sa inyong mga LG member kasi nire-report namin po yun kay Ate Neri para malaman po natin kung ilan ang participants. And on February 28, may youth and Young Pro ba kasama dito, Pastora? Youth and Young Pro Hearts Day naman yon. Saturday po yon dito sa church. More details to come. And mamaya po, meron pong Youth and Young Pro Fellowship sa bahay po nila Pastor Sunny, 12 residents. After church, pwede na po kayong dumiretso doon, pero may mga ilang maiiwan lang kasi dito for the meeting. So after that, diretso na lang po kayo doon para sa inyong fellowship. And then, yun po, may teachers meeting po tayo mamaya sa kids room. Paiwan na lang po lahat ng teachers. Thank you po sa message ni Rev. Very true po yung nabanggit ni Reb about sa teachers. Taray, naiyak ako. Parang medyo tumuloy yung luha ko kanina. Yung po, so, ano ba yun? Naiyak ako. Kasi, totoo po yun, yung mga teachers, nandun po kami, gusto po namin dito. Pero, pasensya na po, very emotional. Kasi dumating po kami sa point na wala kaming teachers. So, kaya po paulit-ulit po kami nag-announce na baka po meron sa inyong tinatouch yung heart na mag-teacher kasi parang ilang buwan na nandun po kami. So, kailangan din po namin magpalakas spiritually. So, kung lagi po kami nandun, hindi rin po kami nafe-feed. So, ngayon po, pero praise God kasi dumami na po yung mga teachers namin sa mga youth and young pro and yung mga couples po na mga kabataan, nag-join din po sila. So, sobrang salamat po sa buhay ng mga teachers. Kasi gusto ko maiyak kanina. So, ngayon po ako naiiyak. Thank you, Rev. Tapos, so ayun po, kaya kung meron pa po sa inyong gusto mag-teachers, kasi every week po, parang every other week nagtuturo kami. So, naiintindihan ko rin po yung teachers na parang gusto nila dito sa loob, pero hindi kasi pwede. Kasi kailangan po ng tulong ng mga bata. So, ayun po. Salamat po sa lahat ng teachers. May meeting po tayo para sa mga summer activities na gagawin natin para sa mga kabataan. And then, may MGR po, na-announce na po yun kanina ni Reb. February 28, 21, and 22. Continuous announcement po ng Asher. Salamat po sa pagsunod nyo. Yung mga bagong dating, pumupunta na po sila dito sa harap. On time na po yung mga tao, dumami po yung dumarating before nag-start yung service. So salamat po sa pagdating nyo on time. And then, yung mga food po natin, again, no food po allowed dito. Pwede po ang inumin, basta po yung nasasara, wag po yung mga Tim Hortons cup na pag natumba, tatapon po. Ang magbe-bless po sa atin ng food next week, February 16, LG ni Pastora Nikki. February 22, LG ni Ate Aura. February 8 po today, ang magbe-bless po sa atin ng food ay LG ni Kuya Renato. Sila rin po yung naka-assign na maglilinis ng kitchen. And ang naka-assign po na maglilinis today, February 8, Young Pro ni Pastora Nikki.
Kayo ba last week? Ay, sorry, Young Pro ni Pastor Christian. So yung mga Young Pro ni Pastor Christian, kayo po yung naka-assign na maglilinis. Next week po, ang naka-assign ay tambourine. Na maglilinis sa sanctuary plus sa mga washroom po natin. Yun lang po. Yun lang po and thank you po. Okay, please. You know what? When I started the ministry, when God called me, I've started as a kid na Bible teacher po ng mga bata. Naranasan ko po yun na walang kalikot-likot ng mga bata. Talaga pong naramdam ko yung naramdaman niya. Kasi dumaan po ako doon before. No? So, may I call all the kids teachers, please come in the front. Yung mga teacher na nagtuturo dito, mga napapasign, please come forward, make it quick, I will gonna pay for you. Please come. Yan na. Yung lahat po mga nagtuturo dito, yan. Ilan po nang magtuturo dito, please, or nag-a-assist ka man, yan. Alam niyo po ba, ang sarap po na nakupo dyan, hindi po ganun. Pag kayo po'y naandun, wala pong kalikot-likot ang mga bata. May nagpupukpukan, may nagpapaluan, may nagkakagatan. Akin yan, laruan yan. Nag-aagaw sa laruan, may nagiiyakan. Kulang na lamang padidehin ng mga ito para tumahan ng bata. Kung pwede nga lamang, hindi po ganun kadali ang ginagawa ng mga teachers. That's why I'm so in love with them because dumaan po ako dyan. No, ako po hindi pa po pastor, nagtuturo din po ako dyan. Ako po bata pang mananampalataya. At naka-handle na rin po ako ng ganyan. I know what you're saying and ramdam ko. O yan. Alam niyo po ba, kung pwede nga lang ako humendal Kaso, now it's your time to na gawin yun dapat. Kasi dumaan din po ako diyan. Let's pray. Lord, you know what they've been through and how hard it is to handle kids. Lord, it's only the passion and love kung bakit sila nagtatagumpay sa gawain ito. And I pray, O Lord, sa kanilang level of love, that they experience the strength that comes from the Holy Spirit. Ikaw, Jesus, maging kalakasan nila. And I pray, O God, for the wisdom and the spirit of patience and understanding be with them. And I pray, Holy Spirit, continue to guide them. Teach them. Lord, pagpalain mo sila. Anumang kakulangan nila po, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang magpuno. Even Lord, the ministry, anumang po, Lord, ang kakulangan namin, ikaw po, Jesus, ang magpuno. And Lord, through their leadership, O God, ni Laila, and the whole team, and I pray, open heavens be with them. The time will come, titingalin sila ng mga bata at sasabihin nila, ikaw ang naging guro ko kung bakit ako'y naging ganito. Lord, I speak more love, more blessings, more strength, and anointing and wisdom be with them as well. Pagpalaim siya ng lubos. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. Makakatayo na po tayo. Yan, praise God. Please rise. So, mga kapatid, muli, in-encourage ko kayo sa couples night. Invite more people. Invite more couples, rather. At doon po sa may mga bata, pastor, gusto ko pong umattend ng couples. Huwag po kayo mag-alala.
May mga bata, may mga mag-aasikaso din po doon. May mga teachers na naman. Kaya sila pa mag-aasikaso ng mga bata doon. Kaya please, bear with us. At kung hindi ka naman couples, na andito ka, pwede ka naman tumulong mag-alaga doon ng bata. Yan. Ay, pastor, gusto ko mamatid doon eh. Wala akong kapartner. May makakapartner ka, ang mga bata. Oh. Pastor, wala kaming anak. Couple ka pa rin, umattend po kayo. And higit sa lahat, ito pong MGR. And next Sunday, I will gonna blend my topic about sa pre-MGR. This coming Sunday, about love lessons. Sa biyaya po ng Diyos is para po tayo ma-aware, ma-open, ma-educate what is about MGR, what is the love lessons about MGR. Shall we raise up our hands to the heaven? Spirit of the living God, thank you so much, Lord, for your glory, for your love, and for the strength. Salamat po, Panginoon, even sa revelation. Sabihin po natin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng banal na Espiritu ay sumaakin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen. To God be the glory.